Tapos na ang round 1 ng 2023 Isabuhay Tournament. Sa 16 na Battle MC, baba na lang sa 8 ang magpapatuloy sa torneo. Pasok na sa second round sina Zaito, JD, Ultimate, Husky, Poison 13, Invictus, Plaridel at Sak Maestro. Habang laglag naman sina J-King, Castillo, G-Clown, Sequence, Acer, Prince Rhyme, Bagsek at Sayad. Sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng flip top ang bracket, kaya naman mas kaabang-abang kung sino-sino nga ba ang magtatapat sa ikalawang yugto ng torneo. Magkahalong veterano at rising star ang umabante at magpapatuloy para sa inaasam nilang Isabuhay title. At habang wala pa ang Isabuhay bracket at hindi pa natin alam kung sino ang mga maglalaban, tara at alamin muna natin ang bentahe ng bawat isa sa kanila. Unahin natin si Zaito. No doubt napakaganda ng ipinakita niya sa laban kontra kay J-King. Seryoso at preparadong Zaito yung nasaksihan natin sa naging tapatan nila. At nakita naman natin na sobrang mahal ng tao si Zaito. Kaya kung mamimaintain o mas mahihigitan pa niya yung ganong klaseng performance ay madali niyang makukuha yung momentum. At pwede niya yun maging advantage sa next battle niya dahil kita naman na kapag pinapaboran si Zaito ng crowd ay mas lalo siyang ginaganahan. Sana magtuloy-tuloy pa yung magandang performance niya. Sa sobrang paraya, di ko na malayang nawala na rin yung gana. Pero ewan ko, tignan natin, malay natin bumalik. Pero yung mga gaya mong walang bilang sa talampakan ko humalik. Ano, masakit ba? Kasi yan ang totoo. Pati ako natatakot na pag ako na nagseryoso. Sunod ay si JD. Isa si JD sa mga rising star ngayon at unti-unti na niyang naipapakita sa lahat na hindi lang si Tipsy at Poison ang pambato ng Bataan pagdating sa sulatan. Aggressive na delivery at balancing sulat. Yan yung naging dahilan kaya tinalo niya si Castillo sa isang dikit na laban at para umabante sa second round ng tournament. Isa pa sa nagpapaganda ng laro ni JD ay yung pag-freestyle at pagre-rebat niya sa kalagitnaan ng round. Kung iisipin, di ba, pwedeng makasira yun sa buong round niya or maging dahilan ng pag-choke, pero nagagampanan niya ng maayos kaya para sa akin, solid na skills yun. Pagkasibak, matatamaan, tinitiyak, walang hangganan, Castillo'y biyak, ng dahan-dahan at iiyak kang walang tahanan. Guguwang Castillo, karumal-dumal ang inabot, mawawalan na ng tirahan, mababahayan pa ng takot. Pangatlo naman ay si Husky, isa sa mga veterano na sumala ngayong Isabuhay. Magaling magbalanse at magtimpla ng round. Kaya tayo bigyan ng mga pamatay na jokes at kaya rin bumitaw ng mga pangdiin ng bara. Isa pa sa bentahe ni Husky ay yung pagiging creative niya. Kada battle ay may bago siyang ipinapakita sa atin. Alam kong madami kayong gusto akong makitang talunan, kaso panis pa rin kayo sa napakadaming dahilan. Di mo ko maiisahan, alam kong hindi ka mangangaso. Naaamoy ko pati bong pag sumayad na sa damo. This is my jungle, tang ina mo! Pang-apat ay si Ultimate. Kung sulat at tugmaan ang pag-uusapan, mati kaya makipagsabayan nito sa mga MC na makakatapat niya sa Isabuhay. Madalas na napupuna sa kanya ay yung delivery niya. Pero nakita natin sa mga huling battle niya na nag-i-improve na to. Sa World War at tightest rap battle pa lang ay believe na ako kay Il, kaya sana mas lumabas pa yung gigil niya sa susunod na battle. Kahit mang red tag di uurong, pa nag-apoy sa battle, deaths ka sa explosion. Kung umambo ng dugo niya, pasensya in conclusion, tumalsik magnanakaw, ito EDSA revolution. Sunod naman ay si Poison 13. Pang-apat na salang na ngayon ni Poison sa Isabuhay, pero kahit na lagi siyang kinakapos para sa titulo, sa tuwing nakalista naman ang pangalan niya sa tournament ay malaking banta o hadlang to para sa mga makakalaban niya. Dahil hindi natin alam kung kailan puputok yung A-game na Poison 13. Hubog at veterano na to sa pagsali sa mga torneo kaya tingin ko ay makakapag-adjust at makakapagplano na to para sa buong Isabuhay run niya. Tsaka tandaan natin, numero 1 to na may pinakamaraming panalo sa flip top. Pagkat journey ng Pineda Jovit Maldivino. O Jovit, aneurysm, mind-blowing ba lang yaka? Sa ganda ng mga pasabog parang Isabel Granada o pasabog. Granada, kita nyo yung hatid ng sulat? Isabel, Jovit, aneurysm, tangina, sakit sa utak! Sa pang-anim ang pambato ng Gapo na si Invictus. Dikit-dikit na tugmaan at lyrical na sulatan. Yan naman ang bentahe ni Invictus. Tinalo niya si Sayad sa first round ng tournament, kaya siguradong nasa momentum to at mataas ang kumpiyansa.
Asahan natin na mabibigyan niya ng magandang laban yung susunod na makakatapat niya. Kung sobrang boring panoorin, bababuying malala. At kung pang-boxing lang yung scoring, tsak na sure win talaga. Round 1 mo tol, sobrang bitin. Sa round 2 din, basag pa nga. Kaya kung score 2018, sa round 3, laglag ka na. Sa pang-7 naman ay si Plaridel, isa ring MC na nakapokus sa lyrical na bara. Unti-unti nang minamahal o tinatanggap ng mga nanonood kung anong style ang meron siya sa pakikipag-battle. Nasasaksiyan din natin ang patuloy na pag-i-improve niya. Sana ay makakita pa tayo ng bago at panggulat factor sa susunod na pagsampa niya ng entablado. Ika'y produkto ni Med Misaya. Mesiyas, Misaya. Pero imbis tagahatid ng mensahe, tagahatid ka pala ng droga. Med Misaya, magkasama kayo palagi. Iniidolo mo siya at tinuturing pa na daddy. Kaya sa Kakamed, mesayad na si Jackie. Kaya At ito ay konklusyon na may binhing aral na mapupulot. Nasanay sa hilaw mo pang dunong ay tumubo. Maraming gustong makisilong pero walang gustong magtanim ng puno. Marami kayong nagmamagaling pero walang gustong maging guro. At ang huli sa ating listahan, si Zack Maestro. Si Zack ang isa sa crowd favorite na magkampiyon ngayong isabuhay. Halos ito na lang din kasi yung kulang sa resume niya bilang battle MC. Napatunayan naman na sa atin ni Zack na iba talaga ang husay niya sa pakikipag-battle. Lalo na kapag 100% prepared siya. Pero yun din kasi yung pinakakalaban ni Zack bilang battle MC. Mataas yung standard na minarka niya sa mga tao kaya syempre ganun din yung ine-expect sa kanya tuwing sasampa siya sa entablado. Kaya minsan kapag lumapag siya ng hindi 100% ay nasasabi agad na humina na o mahina yung performance niya. Pero base naman sa naging laban niya kay Acer, mukhang seryoso siya na kunin yung titulo ngayong taon. Ako nga pala si Zack, ang inyong Isabuhay champion. Wala akong pake kung lahat kayo hindi sang-ayon, Rick. Yung Isabuhay finals, lagay mo sa day 1 ng ahon. Tapos sa day 2, yung main event, gawin mo Hansel vs. Marlon. Asa mong manalo, ay kung nag-crash yung aeroplano, less than 2 days lang ensayo, o puro 3GS yung hurado. Hindi pang kontrabando pag sinabi kong planchado, pero walang makakatalo sa maestrong preparado. At sila nga ang mga MC na magpapatuloy ngayong Isabuhay 2023. Sa tingin nyo, sino ang malaki ang tsansa na magkampiyon? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Huwag mo rin kalimutan i-like ang video na to bilang suporta at mag-subscribe sa ating YouTube channel.